Kabanata 341 hanggang 345. Nabalisa si Feng Wuyo at mabilis siyang inalalayan, idiniin ang kanang kamay sa kanyang waistcoat, at nagpasok ng malambot na kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan. Ang nakakapasong enerhiya ay nagpapaginhawa sa mga meridian, at sa wakas ay mas komportable. Ngunit ang pakiramdam ng kawalan ng laman ay hindi pa rin komportable. Napakalubha ng overdraft, parang masakit sa pinanggalingan. Anong kakaibang sitwasyon ito? After the breakthrough, people are always living and vigorous, bakit parang namamatay ka? Naghihinalang tanong ni Feng Wuyo. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, Guru, nagugutom na ako, pwede mo ba akong hanapan muna ng makakain? Pagkatapos kumain, magiging maayos na ako. Kumain ka. Tapos pumunta ka sa cafeteria. Tinulungan ni Feng Wuyo si Tang Wulan na tumayo, mayroon ka bang damit? Plano mo bang pumunta ng walang kabuluhan? Natanggap ni Tang Wulan ang kanyang soul power infusion, at medyo bumuti na siya sa oras na ito, at awkward na naglabas ng isang set ng malinis na damit mula sa storage ring at isinuot ang mga ito. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya tumutol kay Tengyun sa pagmamaneho ng hamog, wala na talaga siyang lakas. Gabi pa noon, at hindi pa nagsasara ang cafeteria ng akademya. Dinala siya ni Feng Wuyo sa cafeteria nang nagmamadali at nag-order ng ilang pagkain na ilagay sa harap ni Tang Wulan. Nang makita kung ano ang kanyang kinakain, biglang nagningning ang mga mata ni Tang Wulan, at wala siyang pakialam sa kanyang asal, kaya't hinawakan niya ito at itinapat sa kanyang bibig. Ang proseso ng pagsira sa selyo ng Golden Dragon King ay orihinal na nangangailangan ng kombinasyon ng kanyang sigla at kapangyarihan ng kaluluwa para umatake. Ang ikatlong layer ng seal ay mas matigas kaysa sa unang dalawang layer, at ito ay patuloy na natupok sa panahon ng epekto. Matapos tuluyang masira ang selyo, kapag na-absorb niya ang asensya ng Golden Dragon King, ang mga essences na iyon ay isasama rin sa kapangyarihan ng kanyang chi at dugo, at pagkatapos ay magsasama sa kanyang mga paa. Nang matapos ang pagsasanib ay halos maubos ang kanyang lakas at dugo, at syempre gutom na siya ngayon. Noong unang magsimula si Feng Wuyo, talagang nasiyahan siya kay Tang Wulan. Siya mismo ay hindi isang taong nagbibigay pansin sa hitsura. Pinuri rin niya ang kanyang tunay na ugali nang mapanood niya ang piging ni Tang Wulan. Ngunit makalipas ang 20 minuto, napalitan ng pagkataranta ang ekspresyon ng mukha niya. Ito ang unang pagkakataon para mapanood niya si Tang Wulan na kumakain. Sa makatuwid, ito ang unang pagkakataon na nakita ko kung ano ang isang malaking tiyan na hari, kung ano ang isang foodie. Ang mesa ay puno na ng mga plato, at ang tiyan ni Tang Wulan ay parang isang napakalalim na hukay. Madali niyang tinanggap ang dami ng pagkain na kaya niyang punan, at hindi man lang umuumbok ang kanyang tiyan. Pero habang kumakain ka, mas masigla ka. Nung una siyang dumating ay nahirapan pa siyang umupo, at ngayon ay unti-unti na siyang naging energetic, pero ang bilis niyang kumain. Ang kumakain ay tinatawag na pangit, ang kumakain ay tinatawag na mabangis. Sa wakas ay naunawaan ni Feng Wuyo kung bakit masayang sumang-ayon ang munting bagay na ito nang sabihin niya na sambahin siya bilang isang guro at alagaan ang pagkain. Hindi talaga siya nagsinungaling. Para sa isang working study student, talagang astronomical ang dami ng contribution puntos na kinokonsumo niya araw-araw pagkatapos kumain ng marami. Matapos tanggapin ang ganitong apprentice, tama ba talaga ang ginagawa ko? Nang ma-extend ang oras ng pagkain sa 40 minuto, ang mood swings ni Feng Wuyo ay nagsimulang maging matindi. At sa wakas ay bumagal ang bilis ng pagkain ni Tang Wulan. Ang isang malaking halaga ng mataas na sustansya na pagkain ay pinakain sa tiyan, na lubos na nagpuno ng enerhiya ng dugo na dati niyang natupok. Sa supply ng dugo at dugo, ang kanyang katawan ay nagsimulang sumipsip ng mga sustansyang ito ng tuloy-tuloy, kaya nagpapatatag sa kanyang katawan na nabasag sa ikatlong selyo. Estado. Maganda ang Shrek Academy. Kung ito ay nasa Donghai Academy, imposibleng magkaroon ng napakaraming pagkaing may mataas na sustansya para sa sarili. Habang kumakain, bulalas ni Tang Wulan sa kanyang puso. Pagkatapos kumain ng isang oras, nabusog siya. Ngunit ang plato sa kanyang harapan ay inilagay na, at si Feng Wuyo, na nakaupo sa tapat, ay hindi makita. Ganyan ka madalas kumain? Tanong ni Feng Wuyo kay Tang Wulan sa kakaibang boses. Ahem. Ang espesyal na sitwasyon ngayon, guro, hindi ka ba natatakot? Tumayo siya at lumapit sa tabi ni Feng Wuyo, parang isang bata na nagkamali, nakatingin kay Feng Wuyo ng nakakaawa, hindi ba dahil sa sobrang pagkain ko at hindi ako tatanggapin bilang apprentice? Ako. Pakiramdam ni Feng Wuyo ay parang buto sa kanyang lalamunan, walang sinasabi. Guro, huwag kang mag-alala, hindi ako madalas kumain ng marami. Nangako si Tang Wulan. Nakahinga ng maluwag si Feng Wuyo, dahil lang ba sa iyong kahangahangang tagumpay ngayon kaya nadagdagan ang iyong gana? Desperadong tumanggaw si Tang Wulan, ngunit ang sumunod na pangungusap ay nagpadilim sa nakaka-relax na mukha ni Feng Wuyo. Kadalas ay halos kalahati lang ng gana ko ngayon. Siyempre, kung makakain pa ako, mas masarap pa. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Nanginginig ang facial muscles ni Feng Wuyo, nakakatunaw ka ng napakaraming pagkain. May kaugnayan ba ito sa kakaiba mong dugo? Tumanggaw si Tang Wulan, oo, para sa akin, ang pagkain ay bahagi ng cultivation.
Dapat mong maramdaman na ang kapangyarihan ng sigla sa aking katawan ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit ako ang kanyang kadugo ay maaaring magbigay sa akin ng malakas na lakas, at kahit na nag-mutate ng isang espiritong tulad singsing na kakayahan. Parang may kapangyarihan ng dragon sa aking kadugo. Bahagyang ipinikit ni Feng Wuyo ang kanyang mga mata at bahagyang tumango. Siyempre naramdaman niya. Nang lumitaw ang gininto ang halo sa katawan ni Tang Wulan, kitang-kita ang sarili niyang pakiramdam. Ito ay isang uri ng pressure mula sa isang superior. Ang martial soul ni Feng Wuyo ay isa ring dragon. Isang dragon na iba kay Tang Wulan. Kung hindi dahil sa malaking pagkakaiba sa antas ng cultivation sa pagitan ng dalawa, naniniwala si Feng Wuyo na maaari pa rin siyang sugpuin ng martial spirit ni Tang Wulan. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng bloodline ni Tang Wulan ay talagang isang nakakatakot na pag-iral sa mga dragon soul beast. Ang martial soul ni Feng Wuyo ay isang nagliliyab na dragon, at ito ay tinatawag na Shrek Double na may isa pang nangungunang powerhouse sa Shrek Academy. Si Shenlong ang kinatawan ng Shrek Academy. Ang kanyang titulo ay Blazing Dragon, at ang Blazing Dragon Martial Soul ay masasabing ang pinakasukdulang katangian ng Fire Attribute Martial Souls, ang tunay na top Martial Soul, at ito ay totoong Dragon Martial Soul, hindi si Yalong. Ngunit kahit na ganoon, nararamdaman pa rin niya na naapektuhan siya ng bloodline breath ni Tang Wulan, at kitang-kita ang lakas ng dragon breath na nasa bloodline ni Tang Wulan. Kumain ng kawawang matanda kung may kakayahan ka. Humihingal si Feng Wuyo. Guro, ang tagal ko nang naglilinang. Kung titignan ang lagay ng panahon ngayon, wala ba akong isang araw sa klase? Napansin ni Tang Wulan ang panahon sa labas nang siya ay busog. Isang araw. Hoy, 3 araw nang hindi pumapasok ang anak mo. 3 araw ka nang binantayan ng matanda. Hiniling ko sa iyo na humingi ng pahinga, para ikaw na mismo ang magpaliwanag bukas. Pumunta ka sa akin bukas ng hapon at sabihin mong pamyamiki ka. Pagkatapos noon, si Feng Wuyo ay tila hindi na nakatiis na tingnan ang mga plato sa mesa, ang kanyang anyo ay kumikislap at nawala. 3 araw. Umupo roon si Tang Wulan na nakabuka ang bibig. Hindi ko na kailangang pumasok sa klase ng 3 araw sa kabuuan. Hindi ba ako nakapunta doon sa nakalipas na 3 araw? Ito. Kung hindi lang siya ang monitor, okay lang na wala talagang pressure noong Donghai College siya. Pero siya na ngayon ang monitor ng first grade class ng Shrek Academy, at lahat ng estudyante ay nakatingin sa kanya. At saka, pagkatapos ng 3 araw ng klase, alam ng Diyos kung ano ang namiss ko. Hindi na ako makakabalik para magpahinga. Una kong pinuntahan si Teacher Wu at tinanong, wala akong natutunan sa nakalipas na 3 araw. Sa pag-iisip pa lang, nagmamadaling lumabas ng kantin si Tang Wulan, ngunit noon lang niya napagtanto na hindi niya alam kung saan nakatira si Teacher Wu. Hindi na babalik si Teacher Wu sa Sigad Island, tama ba? Hindi niya akalain na makakarating siya sa Shanghai God Island nang walang humahantong sa kanya. Buti na lang, ngayong maunlad na ang agham at teknolohiya, may mga bagay na gaya ng soul communicators. Mabilis na dinial ni Tang Wulan ang numero ni Wu Changkong. Matapos may ugnay ang komunikasyon, dumating ang malamig na boses ni Wu Changkong, tapos na ba ang pagsasanay? Well, Teacher Wu, makinig ka sa aking paliwanag, sa pagkakataong ito ay medyo espesyal ang sitwasyon, kaya ako. No need to explain, pumunta ka dito sa inner courtyard. Hihintayin kita sa pinto. I'll meet and say. Pagkasabi nito, ibinaba ni Wu Changkong ang telepono. Mula sa boses ng guro, hindi marinig ni Tang Wulan ang pagbabago ng emosyon. Kung ikaw ay napag-alitan, dapat kang pag-alitan, ngunit si Mr. Wu ay dapat maging maalalahanin sa iyong sarili. Walang lakas ng loob na magpabaya, dumiretso siya sa inner courtyard. Kahit na minsan lang siya nakapunta doon, dahil nag-iwan ito ng napakalalim na impresyon sa kanya, naalala ni Tang Wulan ang paglalakbay ng napakalinaw. Sa lahat ng paraan na baliw, dumiretso sa panloob na patio. Sa pagtakbo sa kalsada, naramdaman ni Tang Wulan na ang malaking halaga ng mga sustansya na kinain niya ay nagsimulang ganap na masipsip ng kanyang katawan, at ang orihinal na mahinang chi at dugo ay naging masigla muli. Kung sa dating pakiramdam, ang chi at dugo ay isang uri lamang ng enerhiya, kung gayon, ang nararamdaman ko ngayon ay talagang daloy ng dugo. Halatang halata, magaan at maindayog ang pakiramdam ng pagdaloy ng likido, kahit saan siya magpunta, bahagyang mainit ang buong katawan at puno ng lakas. Nang masira ang ikatlong selyo, ang kanyang katawan ay walang alinlangan na lubos na bumuti. Kung tungkol sa kapangyarihan ng kaluluwa, tiyak na nakalusot na siya sa ikatlong antas ng singsing, ngunit hindi ko alam na nasa level 30 na ito, kahit na ang enerhiya ng mga espiritong nilalang sa likod ay nawala sa aking sarili. Ang dugo ay hinihigop upang maapektuhan ang bottleneck ng Golden Dragon King, ngunit ang paglagpas sa bottleneck ay orihinal na magpapataas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Dapat may 32 antas, di ba? Sa wakas ay hindi ito ang ibaba, naramdaman ni Tang Wulan ang kaunting luha na umaagos sa kanyang mukha. Matapos makapasok sa ikatlong singsing, ang kapangyarihan ng kaluluwa sa katawan ay tumatakbo ng mas malakas, at mayroong isang estado ng pagkatunaw ng kapangyarihan ng kaluluwa sa dantian. Lahat ito ay isang qualitative leap.
Susunod, dapat mong gamitin ang malalim na kapangyarihan ng langit upang i-convert ang lahat ng kapangyarihan ng kaluluwa sa likido, ang ikatlong singsing kahit na ang cultivation base ay nagpapatatag. Hindi ko alam kung ano ang kinakain ng guro para sa aking sarili. Mula sa puntong ito, ang 5 piraso ng espiritual na pagsasanay ay nagkakahalaga ng pera, na Nagel iligtas sa mga espiritual na bagay na kailangan para sa buong layer ng selyo. Bukod dito, ayon kay Old Tang, hindi niya kailangang mag-alala na masira ang selyo hanggang siya ay 16. Lahat ay gumagalaw sa magandang direksyon. Tumatakbo hanggang sa tarangkahan ng panloob na patio, si Tang Wulan ay nakadama lamang ng kegenhawahan, hindi masabi na pagpigil. Ang chi at dugo na nakuhang muli sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga sustansya ay gumagana din habang tumatakbo, at ang buong tao ay puno ng sigla. Kahit na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nakabawi ng kaunti sa ilalim ng chi at dugo, at hindi na ito nararamdamang walang laman. Naghihintay na sa kanya si Wu Changkong sa labas ng gate, malamig pa rin ang itsura. Nang makita niya ang pagdating ni Tang Wulan, bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata. Bago pa siya matawagan ni Tang Wulan, may bulaklak sa kanyang harapan, dumating na si Wu Changkong sa kanyang harapan at hinawakan ang kanyang palso. San Juan. Gulat na sabi ni Wu Changkong. Oo. Tumango si Tang Wulan, ang excitement sa kanyang mga mata ay mahirap itago. Ang ikatlong singsing ay isang watershed para sa isang Soul Master. Sa pangkalahatan, ang isang Soul Master na may mahihirap na talento at isang likas na kapangyarihan ng kaluluwa sa ibaba ng antas tatlong ay halos hindi makalusot sa ikatlong ring ng walang mga espesyal na pagkakataon, at magtatagal sa pangalawang singsing sa buong buhay niya. NS. Ang pagpasok sa ikatlong singsing ay nangangahulugan na sa wakas ay matatawag mo na ang iyong sarili na isang malakas na tao, at sa wakas ikaw ay isang tunay na master ng kaluluwa. Sinabi ni Wu Changkong, paano mo ito ginawa? Sinabi ni Tang Wulan, binigyan ako ni Feng Lao ng isang uri ng langit at lupang espiritual na bagay, at pagkatapos ay tinulungan akong magpainit at magpakain sa mga meridian, at siya ay nakalusot sa isang iglap. Bakit? Tanong ulit ni Wu Changkong. Sinabi ni Tang Wulan, gusto niyang matuto akong mag-forging mula sa kanya, at kung gusto niya talagang magsimulang magsanay ng espiritual na forging, kailangan kong lumampas sa ika-30 na antas. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Wu Changkong, kaya nga. Kung ganoon, anong klaseng espiritual na bagay ang kinakain mo? Ang mga salitang ito ay natigilan sa tanong ni Tang Wulan, oo. Anong uri ng espiritual na nilalang ang iyong kinain? Hindi ko alam. Ako, nakalimutan kong itanong. Ngumiti ng mapait si Tang Wulan. Halika muna. Tumalikod si Wu Changkong at naglakad patungo sa panloob na patio. Nagmamadaling sumunod si Tang Wulan. Pagdating sa baybayin ng Poseidon Lake, mayroon ng maliit na bangka na lumulutang sa lawa. Pagdating sa napakagandang lugar na ito sa pangalawang pagkakataon, pinagmamasdan ang kumikinang na malinaw na lawa na sumasalamin sa buwan, nilalanghap ang sariwang hangin, biglang nabuhayan ng loob at saya si Tang Wulan, kasabay ng kagalakang dulot ng two-way breakthrough. Sa sandaling ito, ang lahat ng kalungkutan, pressure, at depresyon na naipon sa mga taong ito ng paglilinang ay tila natangay, at ang buong tao ay tila naging malinaw sa nakakapreskong hangin. Tila naramdaman ni Wu Changkong ang pagbabago sa kanya, lumingon sa kanya, pinanood siyang nakapikit, at patuloy na huminga ng malalim ng walang patid, naghihintay lamang. Tumagal ng 10 minuto para muling imulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, ang ganda talaga ng lugar na ito, kailangan kong magsikap para makapasok sa loob ng bakuran. Maaari ba akong mag-aral dito pagkatapos pumasok sa loob ng looban? Tumango si Wu Changkong, sumakay ka sa bangka. Sinundan ni Tang Wulan si Wu Changkong sa bangka. Bahagyang iwinagayway ni Wu Changkong ang kanyang mga kamay. Ang hindi nakikitang daloy ng hangin ay humihip sa ibabaw ng tubig, na nagtulak sa bangka na parang araw patungo sa Sigod Island sa gitna ng Sigod Lake. Nakatayo sa busog ng bangka, umiihip si Tang Wulan sa mamasa-masa na hangin. Ang komportableng pakiramdam ay nakakapresko at hindi masabi. Habang lumilipat ang bangka sa tubig, ang bahagyang tunog ng tubig ay tila napuno ng walang katapusang sigla, at tila narinig ni Tang Wulan ang tunog ng dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Teacher Wu, nag-evolve na rin ang bloodline power ko sa pagkakataong ito, kaya tumagal ito ng napakatagal at naantala ang klase. Sabi ni Tang Wulan kay Wu Changkong. Nag-improve na naman ang bloodline. Napatingin sa kanya si Wu Changkong na nagtataka. Oo. Huminga ng malalim si Tang Wulan, pagkatapos ay sumuntok sa hangin. Bang! Sa muffled sound, nagkaroon ng malinaw na pagsabog ng hangin sa hangin. Nasuntok ang kamao niya sa tagiliran, at biglang yumanig ang umaandar na bangka. Malinaw na naramdaman ni Wu Changkong na ang hangin na pinindot ng kamao ni Tang Wulan ay sumabog sa hangin sa loob ng 6 na talampakan mula sa harapan ng kamao. Si Tang Wulan ay walang anumang gininto ang kaliskis sa sandaling ito, at ginawa niya ito ng buo sa kanyang pisikal na lakas, na nagpapakita ng lakas ng kanyang kasalukuyang lakas. Si Tang Wulan ay nagulat din sa kanyang puso, ang kanyang lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 50%. Kung ang gininto ang sukat ay nagtataglay ng katawan, ang lakas ay lalampas sa 10,000 katais, kasama ang gininto ang katawan ng dragon, kung gayon ang kanyang lakas ay sapat na. Talagang taglay nito ang kabagsikan na maihahambing sa kakayahan ng espiritu.
Nang makita ang kanyang nasa sabik na hitsura, nag-isip si Wu Changkong, mukhang umuunlad pa rin ang iyong bloodline power sa magandang direksyon. Sa pagkakataong ito ay mabilis itong umunlad, dahil din sa mundong ibinigay sa iyo ni Feng Lao. Espiritual na nilalang. Anong presyo ang kailangan mong bayaran? Sinabi ni Tang Wulan, 5 piraso ng espiritual na pagpapanday, pagkatapos kung mapeke ang mga ito, ang unang 5 gawa ay gagamitin bilang presyo ng pagbili ng espiritual na bagay na ito. Sulit ito. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Wu Changkong. Medyo nahihiya na sinabi ni Tang Wulan, sa orihinal gusto ko ng 10 piraso, ngunit hindi ako pumayag. Nang maglaon ay nagpasya si Feng Lao na magkaroon lamang ng 5 piraso. Tumingin si Wu Changkong sa mga mata ni Tang Wulan na medyo naging kakaiba, ang pag-init lamang ng mga meridian ay hindi lamang ang halagang ito. Ang martial arts dragon ni Feng Lao ay isang naglalagablab na apoy na dragon, na kumokontrol sa asensya ng apoy. Sa base ng paglilinang ni Feng Lao, makakamit niya ang sukdulan sa Tailei. Ginagawa nitong apoy ng mga kalsinas na kalamnan ang naglalagablab na apoy, na may epekto ng kalkining ng kalamnan. Mero. Ngunit ito ay kumonsumo ng maraming pagmamanipula, at kahit na gamitin ang orihinal na kapangyarihan ng lumang martial arts ni Feng ay hindi siya madaling gumawa ng Feng Lao's Wenyang Meridian ay malinaw na napresyuhan sa kolehiyo, alam mo ba kung magkano ang kontribusyon nito? Nagulat na sinabi ni Tang Wulan, maaari ba itong malinaw na markahan? Tumango si Wu Changkong, 10 milyong kontribusyon na puntos. Ha! Agad na ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang bibig, 10 milyon. 10 milyong puntos ng kontribusyon. Isang ngiti ang sumili sa mga mata ni Wu Changkong, at ang kanyang emosyon ay bihirang maging banayad. Huwag kang matakot. Dahil ayaw ni Feng Lao na tulungan ang mga tao na painitan ang mga meridian. Handa siyang painitan ang mga meridian para sa iyo. Pinahahalagahan kita. Naiintindihan ko. Ang puso ni Tang Wulan ay lumundag sa init. Nang mahuli siya ni Feng Wuyo sa unang pagkakataon, sa totoo lang medyo na-depress siya. Sa oras na iyon, naramdaman niya na ang lokong matandang ito ay talagang ayaw lumapit, at alam ng Diyos kung ano ang mga kabaliwan na gagawin ng kabilang partido. Ngunit sa pakikipag-ugnayan kay Feng Wuyo, ang konsesyon mula kay Feng Wuyo ay nabawasan mula 10 piraso ng spiritual forging sa 5 piraso. Bukod pa rito, tinulungan niya siyang magpainit at mapangalagaan ang kanyang mga meridian, at dahil tinanggap niya siya bilang isang disipulo, tinulungan din niya itong magbayad para sa kanyang mga pagkain. Lei nang namulat si Lei na si Feng Lao ay talagang isang taong may pinakamamahal at kasarian. Mayroong ilang mga bagay na hindi kailangang sabihin sa mga labi, ngunit sa puso ni Tang Wulan, nakilala na niya ang kanyang sarili bilang ika-4 na guro mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang bawat guro ay isang marangal na tao sa kanyang sariling buhay. Bumagal ang takbo ng barko at huminto sa pampang. Lumapag sina Wu Changkong at Tang Wulan, at naglakad siya sa unahan, pinangunahan si Tang Wulan sa pamilyar na daan noong nakaraan. Guro, pupunta ka ba sa lugar ni Master? Master, tanong ni Tang Wulan sa mahinang boses. Para sa kanya, ang Sigod Island ay isang sagradong lugar, kahit magsalita ng malakas ay walang respeto sa Sigod Island, kaya kusa niyang kinokontrol ang kanyang boses. Sinabi ni Wu Changkong, nakalimutan ang sinabi ng iyong amo, gusto mo bang pumasok sa 1 linggo? Nakalimutan talaga ni Tang Wulan. Simula nang pumasok siya sa Shrek Academy, napakaraming bagay ang naranasan niya ngayong linggo. Siya ay abala at naglilinang araw-araw, at talagang nakalimutan na niya ang mahalagang bagay na ito. NS. Buti na lang at pinaalalahanan ako ng isang guro. Bukas ang ilaw sa maliit na gusali, at sinundan ni Tang Wulan si Wu Changkong sa sala. Walang laman ang sala at walang tao. Sandali lang, iimbitahan ko ang guro. Itinuro ni Wu Changkong ang upuan, at saka umakyat sa itaas. Si Tang Wulan ay hindi umupo, ngunit nakatayo doon at naghintay. Pagkaraan ng maikling panahon, magkasamang bumaba sina Zuoshi at Wu Changkong sa unang palapag. Sa unang tingin kay Tang Wulan, nagliwanag ang mga mata ni Zuoshi. Naglakad siya palapit kay Tang Wulan, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, na parang may nararamdaman siyang tahimik. Guru, magalang na umiyak si Tang Wulan. Itinaas ni Zuoshi ang kanyang kamay at sinenyasan siyang huwag magsalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, may bakas ng pagkagulat sa mukha ni Zuoshi, 1 linggo na kitang hindi nakita, at lumaki ng husto ang dugo mo. Pag-usapan natin kung ano ang pinagdaanan mo. Dapat itong maging isang pambihirang tagumpay. Oo, sinabi ni Tang Wulan, napakasarap ng pagkain ng akademya. Lahat ito ay mga pagkaing may mataas na sustansya. Nagsimula akong kumain ng marami. Nalaman ko na ang pagkain ng mas maraming pagkaing may mataas na sustansya ay maaaring banayad na mapahusay ang aking sigla. Para sa akin, ito ay katumbas ng paraan ng paglilinang ng qi at dugo. Parehong nagulat sina Zuoshi at Wu Changkong, umaasa sa pagkain para magtanim. Ang Shrek Academy ay kilala sa halimaw na henyo nito. Ang sitwasyong ito ay hindi napapansin. Ang ilang mga Panginoon ng Espiritu ng uri ng pagkain ay may ganitong mga katangian, ngunit hindi qi at dugo ang nagtataguyod, kundi kapangyarihan ng Espiritu.
Sa pangkalahatan, ang malakas na chi at dugo ay magpapaganda lamang sa pisikal na kondisyon ng Soul Master at mas angkop para sa paglilinang. Gayunpaman, ang masigla at labis na sigla ni Tang Wulan ay naging bahagi na ng kanyang lakas. Ang paglilinang niya ng mga mahiwagang kasanayan gamit ang pagkain ay maaaring ituring na pinakakakaibang paraan ng paglilinang sa Shrek Academy ngayon. Nagbigay si Tang Wulan ng detalyadong salaysay ng kanyang karanasan ngayong linggo, lalo na ang kanyang proseso sa paglilinang. Nang sabihin niyang sinamba niya si Elder Feng bilang kanyang guro at pumayag si Feng Wuyo na asikasuhin ang pagkain, halatang nakataas ang kilay ni Zuo Shi. Masiglang nagsasalita si Tang Wulan, ngunit hindi niya ito napansin. Makalipas ang kalahating oras na pakikipag-usap, natapos na niyang magsalita tungkol sa kanyang karanasan ngayong linggo. Oo, masira ang ikatlong ring sa maikling panahon. Nangangahulugan ito na maaari mong simulan na subukan ang espiritual na forging, at maaari ka talagang maging 5th level blacksmith. Patuloy na magtrabaho ng husto. Pagkasabi nito, tumalikod si Zuo Shi at dirdiretsyong naglakad. Umakyat ka sa taas. Tapos na ba ito? Tulala si Tang Wulan. Akala niya ay bibigyan siya ni Master Zhu ng ilang salita, ngunit nakasimangot si Wu Changkong. Teacher Wu, si Shizu ay isang matandang lalaki. Nagdududang tanong ni Tang Wulan. Umiling si Wu Changkong, sumama ka sa akin, buuin ang mga natitira mong aralin sa mga nakaraang araw, at magkaroon ng mga klase bukas gaya ng dati. Oo. Sinundan ni Tang Wulan si Wu Changkong sa kanyang silid, ang Shrek Academy ay nagturo ng anumang kaalaman ng napakabilis, at pagkatapos ng susunod na klase, magkakaroon ng malaking agwat. Nandito rin ang layunin ni Tang Wulan sa paghahanap kay Teacher Wu. Nang mapunta ang magulong mundo sa ikalawang palapag, biglang nagbago ang kanyang kalmadong mukha, puno ng galit ang kanyang mga mata, dali-dali siyang pumasok sa kanyang silid at hinawakan ang Soul Communicator at dinial ang numero. Anong problema? Okay lang na ibaba mo na ang tawag. Isang naiinip na boses ang biglang nagmula sa kabilang panig. Kung maglakas loob kang ibaba ang telepono, sisirain ko ang iyong pugad. Galit na sabi ni Zuo Shi. Kumuha ka na ba ng pulver? Kaina-hinalang sabi ng boses sa kabilang side. Feng Wuyo, matanda ka, naipasa mo ba ang aking pahintulot? Kaya kinuha ko si Tang Wulan bilang isang disipulo. Galit na sabi ni Zuo Shi. Bakit kailangan ko ng pahintulot mo? Sino ka? Naiinis na sabi ni Feng Wuyo. Malamig nang umuso si Zuo Shi, tinatawag ako ni Tang Wulan na Shizu, sa tingin mo sino ako? Master ang tawag mo. Saglit na natigilan si Feng Wuyo. Fart, hindi ka pumarito para samantalahin, tinanong ko, siya ay taga Donghai City, ito ang iyong puwet. Zuo Shi daw, ang aking apprentice na si Wu Zhangkong ang nagturo sa kanya sa Donghai City. Bakit hindi ko ito negosyo? Wu Zhangkong. Parang may naisip si Feng Wuyo, yung pinaalis mo sa pinto ng teacher. Sinabihan ko lang siya na lumabas at mag-practice, sino ang nagpatalsik sa kanya sa pintuan ng guro. Sa pagkakataong ito ay pinabalik niya ang ilang mga disipulo, para lamang sumamba sa susunod na linya ng aking pintuan. Maglakas loob ka na mauna, kailangan mong bigyan ako ng account tungkol dito. Explain. Mura ka lang master. Ano ang binigay mo sa kanya? Ano ang itinuro mo sa kanya? Noong umalis ang apprentice mo, kalahating buwan kang hindi kumain. Baka peke. Lagyan mo ng ginto ang mukha niya. Hindi umatras si Feng Wuyo. Ikaw. Sige. May kakayahan tayong makita ang katotohanan, kung sino ang manalo ay kung sino ang disipulo. Galit na sabi ni Zuo Shi. Cut, fight yourself, who cares about you? Anyway, I have accepted the apprentice, and I gave the benefits, and he has recognized it. If you have the ability, you can make him repent. Kung magsisi siya, he can do whatever you want. Anyway, it's just to bear the name of deceiving the master and destroying the ancestor. Malungkot na sabi ni Feng Wuyo. Pagkasabi nito ay diretsyo niyang ibinaba ang komunikasyon. Nakikinig sa abalang tono ng tagapagbalita, ang boses ay bumagsak sa Soul Communicator sa lupa, asshole, this old asshole, too shameless. Sa kabilang banda, si Feng Wuyo ay tumatawa na. Kanina lang siya nagmumuni-muni, ngunit ngayon ay sumasayaw na siya sa tuwa sa forging room. Unexpectedly, I really didn't expect it. Ang pagkuha ng apprentice ay magalit pa sa matandang bastardo sa mundo, haha, I'm so happy. This apprentice received so well. Haha, ha 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 ha. You old thing in the world, hayaan mo palagi binibuli si Lao Su, ngayon hindi mo na mapigilan. Hindi alam ni Tang Wulan na dahil nagkagulo ang kanyang apprentice, sila ni Wu Changkong ay nag-aaral hanggang hating gabi bago sila maituturing na bumawi sa mga naiwan nilang aral nitong mga nakaraang araw. Hindi siya pinayagan ni Wu Changkong na bumalik sa dormitoryo, kaya nanatili siya rito para magnilay. Sa madaling araw ng sumunod na umaga, nang maliwanag ang kalangitan, si Tang Wulan ay tinawag ni Wu Changkong. Ang dalawang master at apprentice ay nakatayo sa harap ng bintana at tumingin sa silangan, nililinang ang purple magic pupil. Teacher Wu, nasaan ang Tang sect natin sa Shrek City? Dapat ba akong mag-report kina Xi at Xiao Yan? Ngumuso si Tang Wulan ng kanyang purple chi at tinanong si Wu Changkong habang unti-unti niyang tinatapos ang trabaho. Sinabi ni Wu Changkong, nasa panloob na lungsod ng Shrek, napakalapit sa akademya.
Ibabalik kita kapag lumiko ako. Oh, mabuti. Sumang-ayon si Tang Wulan. Habang sinasabi niya, ang tiyan ni Tang Wulan ay kumakalam, nahihiyang tumingin siya kay Wu Changkong, Guro, maaari ba akong bumalik sa panlabas na patio para mag-almusal? Dito ka na lang at kumain. Sabi ni Wu Changkong. Pero, ako. Bulong ni Tang Wulan, mukhang mas marami akong kinakain ngayon kaysa dati. Sinabi ni Wu Changkong, ang guro ay maaaring maghanda ng pagkain. Tara na. Sabay na bumaba ang dalawa, sa pamamagitan ng sala, nakita na lang nila si Zuo Shi na nakatayo sa labas ng maliit na gusali, dahan-daang iwinawagayway ang kanyang mga braso, ginagalaw ang kanyang katawan. Guro, guro. Sinundan ni Tang Wulan si Wu Changkong at lumabas para humingi ng kapayapaan kay Zuo Shi. Sinulyapan sila ni Zuo Shi at sinabing, Tang Wulan, halika rito. Oo. Naglakad si Tang Wulan papunta kay Zuo Shi. Sinabi ni Zuo Shi Shen, nakikita ko ito ng malinaw. Gaya ng sinabi niya, dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay, umikot sa harapan niya, at saka dahan-daang binaril. Ang pagkilos na ito ay hindi maaaring maging mas simple. Kung titignan mo ito sa malayo, parang ordinaryong matanda ang gumagalaw ng katawan. Gayunpaman, ibang-iba ang pakiramdam ni Tang Wulan, na malapit sa kamay. Nang umangat ang maputik na kanang palad ng mundo at nagsimulang palibutan siya, naramdaman na lamang niya na sa sandaling iyon, naging sentro ng buong mundo ang Panginoon, at nagkaroon ng malakas na pag-awit ng dragon sa kaibuturan ng kanyang puso. Naapektuhan siya, at ang dugo sa kanyang katawan lumakas ang kabaliwan, sa kaibuturan ng kaluluwa, umalangaw ang isang malakas na dagandong ng dragon, at ang kanyang buong espiritual na mundo ay nanginig, at ang kanyang mga mata ay lumabo. Ang ganitong pakiramdam ay parang isang higanteng dragon na biglang lumitaw sa kanyang harapan, at ang higanteng dragon ay tumangala sa langit at ginulat ang mundo. Mag-swipe sa isang bilog at shoot out gamit ang kanang palad. Sa pangunawa ni Tang Wulan, ito ay parang isang higanteng dragon na biglang sumugod, na may walang katulad na nakakatakot na aura, isang malakas na kaguluhan ng dugo, at ang buong magulong espasyo ay nanginig. Kasabay ng pagbaril ng palad, marahas na pamunit ang hangin, at nagdilim ang mga mata. Para bang napunit ang espasyong ito. Sa kamalayan ni Tang Wulan, isang malaking boom ang lumitaw, ang buong katawan ay natatakpan ng makapal na madilim na pulang kaliskis, at ang figure ay napaka-keringle. Para bang hinati ang buong mundo. Ang nakakagimbal na pakiramdam na ito ay tumagal ng ilang minuto bago ito unti-unting nawala ang dilim sa kanyang harapan, at bumalik sa normal ang lahat. Ang kapangyarihan ng bloodline ay dapat gamitin sa ganitong paraan. Bumalik at intindihin ito mag-isa. Ang istilong ito ay tinatawag na Long Jingtian. Ang aking martial arts soul ay ang Scarlet Dragon, kaya ginagamit ko ito ay tinatawag na Scarlet Dragon Shaken. Bumalik ka sa maliit na gusali. Si Tang Wulan ay nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay tulala, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkalasing. Bahagyang umiindayog ang katawan, at dahan-dahan ding kamakaway ang mga palad ng kanyang mga kamay, at mayat-maya ay may gintong halo na umaalingaw-ngaw sa kanyang katawan. Sinundan ni Wu Changkong si Zuo Shi pabalik sa maliit na gusali, at sinabi sa mahinang boses, Guro, ito ba ay masyadong marupok? Ito ang iyong pinakamakapangyarihang kakayahan sa espiritu na nilikha ng sarili. Ituro ito kay Wulan ngayon, baka hindi niya ito makuha, tama. Hindi mo naiintindihan. Ikanaway ni Zuo Shi ang kanyang kamay, ang Dragon Bloodline sa kanyang katawan ay sobrang dalisay, at ang Noble Bloodline ay mas mataas pa rin kaysa sa akin. Ang sarili kong kakayahan sa kaluluwa ay matututuhan lamang ng may-ari ng Dragon Spirit, ngunit ang pinakamahalaga ay ang kapangyarihan ng sigla at dugo ay dapat na malakas. Ang dahilan kung bakit ko siya pinahahalagahan ay dahil ang kanyang bloodline ay halos kapareho sa aking martial blood. Ngunit ano ang kakaiba sa kanya na Dragon type? Soul. Ngunit hindi ito mahalaga sa kanyang kasalukuyang lakas at dugo, ito ay sapat na upang linangin ang aking sariling mga kakayahan sa kaluluwa. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Zuo Shi, bumantong hininga, at nagsabi, ano pa, kung hindi mo siya tuturuan ng anuman, ang aking alagad ay aagawin ng walang hiyang fanguyo. Kahapon ay tinawagan ko ang soul guide na hindi mo narinig kung gaano ka-arrogant ang lalaking iyon. Tinanong mo rin ako kung ano ang ibinigay ko kay Wulan. Gusto ko pang makita kung sino ang kayang makipaglaban kay Wulan ngayon si Henerocha. Hindi pa siya naging master craftsman, nakikita ko kung bakit niya ako inaaway Humph. Walang magawang sinabi ni Wu Changkong, Guru, ang pinahahalagahan ni Feng Lao ay ang tunay na kakayahan ni Wulan sa pagpapanday, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Walang galit na sabi ng magulong mundo, shit. Hindi ko alam ang ugali ng matandang iyon. Makasarili. Mademo, hindi ako naniniwalang hindi niya nakita ang specificity ng bloodline ni Wulan, although from the attribute point of view, mas bagay talaga si Wulan. Learn from me, pero kung ano ang itinuturo niya ay masasabing nag-aatubili. Anyway, the old thing is also a dragon. Si Wulan ay aking alagad at apo, siya nga pala, nagsarado ng sayaw, at si Wulan ay aking apo, hindi ba ibig sabihin ay mas mataas ako sa kanya? Nagliwanag ang mga mata ni Zuo Shi at biglang nabawasan ang panlulumo. Medyo hindi nakaimik si Wu Changkong na nakatingin sa gilid. Sina Feng Wuyo at Zuo Shi, ang dalawang elder,
ay magkasamang pumasok sa Shrek Academy noong bata pa sila, at mula noon ay nakikipagkompetensya na sila sa isa't isa. Kapwa sila ay nangungunang mga espiritu ng dragon, isang nagniningas na apoy na dragon, isang iskarlata na nakabaluti na dragon, at ni hindi kumbinsido, at sila ay nakipaglaban sa habang buhay. Nang maglaon, nahilig si Feng Wuyo sa pag-forging at naglagay ng mas maraming enerhiya sa forging. Sa mga tuntunin ng paglilinang, siya ay bahagyang nahuhuli sa magulong mundo, at napigilan ng ilang sandali. Nangako si Feng Wuyo sa oras na iyon na dapat siyang maging isang master craftsman at bumuo ng isang 4-character battle armor gamit ang kanyang sariling mga kamay bago talunin si Zuo Shi. Bagamat ang dalawa sa kanila ay sama-samang tinatawag na Shrek Shuang Shenglong, sila ay nasa uri ng relasyon na bihirang makipag-ugnayan sa isa't isa at kurutin kapag nagkikita sila tuwing weekday. Sa oras na ito, si Tang Wulan ay ganap na nakalubog sa dragon na umuuga sa mundo. Lahat ngayon ay malalim na nakatatak sa kaibuturan ng kanyang isipan, at malinaw pa niyang naalala ang direksyon at pagbabago ng daloy ng dugo sa kanyang katawan sa palad ng mundo. Kapag siya ay tahimik na ginagaya, naramdaman lamang niya na ang chi at dugo sa kanyang katawan ay magiging partikular na awkward na gumana sa ganitong paraan, at ang bilis ng operasyon ay napakabagal, at ang ganitong uri ng operasyon ay tila ganap na kabaligtaran sa normal na daloy ng dugo at dugo sa katawan ng tao, na kung saan ay awkward. Baluktot ito, ngunit nananatili pa rin sa kanyang puso ang napakagandang pakiramdam sa palad ng mundo. Tiyak na posible. Naramdaman ni Tang Wulan na bagamat binabaligtad nito ang bloodline sa palad ng kanyang kamay, sa proseso ng kanyang palad, ang chi at dugo sa kanyang katawan ay magiging irritable, at ang enerhiya na nasa kapangyarihan ng chi at dugo ay kumukulo sa pagkamayamutin na ito, tulad din ng paraan na hinihimok niya ang katawan ng gintong dragon na pahusayin ng dugo. Ito ay hindi lamang isang kakayahan sa pag-atake, kundi pati na rin ang kakayahang linangin ang sigla. Ito ay lumiliko na ang chi at dugo ay maaaring mapakilos sa ganitong paraan. Ang oras para sa pag-unawa na ito ay hindi masyadong mahaba, dahil sa lalong madaling panahon ang dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang umakyat, ang kanyang isip ay nahihilo, ang kanyang dibdib ay naiinip, at kailangan niyang huminto. Ngunit malabo niyang naramdaman na tila may nahawakan siyang bakas. Gutom na gutom na. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Tang Wulan na lalo siyang nagugutom. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay naunawaan ni Wu Changkong kung gaano kakilakilabot na muling tumaas ang gana ni Tang Wulan. Halos lahat ng pagkain sa Zuo Shi Xiaolo ay nilinis niya ng mag-isa, at medyo hindi pa siya nasisiyahan pagkatapos kumain. Nang bumalik ang dalawa sa panlabas na patio, muling pumasok si Tang Wulan sa kantin. Bakit late ka dumating? Nakatayo si Feng Wuyo sa pasukan ng cafeteria, sa likod ng kanyang mga kamay. Good morning, teacher. Kanina mo pa ako hinihintay dito. Nagtatakang tanong ni Tang Wulan. Oo. Tumanggo si Feng Wuyo at inabot sa kanya ang isang card. Ang canteen meal card na ibinigay ko sa iyo ay sisingilan sa aking account para sa anumang pagkonsumo. Kumain ka na. Ang card ay itim na may madilim na mga guhit na pilak, at ito ay mabigat sa kamay, hindi bababa sa 10 beses ang bigat ng bakal na may katumbas na volume. Hindi man lang nakita ni Tang Wulan kung anong metal iyon sa isang sulyap. Nang siya ay aalis na, pinigilan siya ni Feng Wuyo, si Zuo Shi ang iyong Panginoon. Ah, paano mo nalaman? Tumanggo si Tang Wulan at sinabi. Ngumiti si Feng Wuyo, bakit hindi ko alam? Maghapunan ka. Pagkasabi nito ay nagmamadali siyang umalis. Kinuha ni Tang Wulan ang card na ibinigay ni Feng Wuyo, nagmamadaling pumasok sa kantin, at nagsimulang kumain. Ito ay libre. Tapos kumain ka ng hindi mo kaya. Ilang araw na ang nakalipas, kailangan niyang gumastos ng sarili niyang kontribusyon na puntos. Medyo na-control din niya. Ngayon ay maaari na niyang kontrolin kung ano pa. Ang pagkain ay isang anyo ng paglilinang. Siyempre, kailangan mong kumain ng malaki at espesyal. Pagpasok niya sa classroom, halos matigil na ito sa oras ng klase. Sarap na sarap ang pagkain na mukhang kontento pa siya nang pumasok siya sa pinto. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niyang may mali, at pagpasok niya sa pinto, tahimik ang buong klase. Nagmamadaling inalis ni Tang Wulan ang kanyang nasisiyahang ekspresyon, tumanggo sa mga kaklase, naglakad papunta sa kanyang upuan at umupo. Kinalabot siya ni Exi, ano ang sitwasyon mo, bakit ka pumunta nitong mga araw na ito? Bahagyang sumimangot si Tang Wulan at lumingon sa likod, dahil nakita niya ang hindi magandang tingin sa likod niya, parang tinag sa kanyang likod. Si Wu Saidua ay malamig na nakatingin sa kanya, nang hindi itinatago ang kawalang kasiyahan sa kanyang mga mata. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso at agad itong naunawaan, hindi ba? Nagpasya na lang silang gumawa ng battle armor sa araw na iyon, at nawala sila sa loob ng 3 araw. Gaano kahalaga ang oras? Nagmamadali itong ngumiti ng paumanhin sa kanya, ito nga ay dahil sa sarili niyang dahilan. Binigyan siya ni Wu Saidua ng blankong tingin at tumigil sa pagtitig. Tumingin muli si Tang Wulan kay Luo Guixing, ngumiti si Luo Guixing, ngunit mahirap sabihin kung ano talaga ang iniisip niya. Nagsimula na tayong talakayin ang disenyo ng battle armor. Napili na rin ang metal ng lahat. Kailangan mong sumali sa lalong madaling panahon, para makapagdisenyo ako ng battle armor ng kanang kamay ng bawat tao ng hiwalay. Ang bahagyang boses ni Guyu ay nasa tainga ni Tang Wulan.
Pinatunog. Well, naiintindihan ko, hindi ako magaling, na nakaapekto sa lahat. Magsisimula ako ngayon. Sa pagbabalik tanaw, ipapande ko ang metal ng aming 4 na unang battle armor na sangkap. Gagawin ko ito ngayon. Nagmamadaling sabi ni Tang Wulan. Nakalusot ka ba? Nagtatakang tanong ni Guyu. Nagulat din si Tang Wulan, nakikita mo ba ito? Bahagyang tumanggaw si Guyu, iba ang ugali, halatang sublimated. 3 singsing. Biglang ngumiti si Tang Wulan. Ha, Captain, nakalusot ka rin ba? Kahit na hindi sila nagsasalita ng malakas, ngunit sa kabilang panig ng Guyu ay si Shu Xiaoyan. Napakahusay niyang narinig at natural na narinig niya ito. Ano ito? Natuklasan ni Tang Wulan na si Shu Xiaoyan ay puno rin ng mga espiritu. Hoy! Si Shu Xiaoyan ay mukhang mahiyain at umiling, nalampasan ko ang ika-30 na antas noong nakaraang gabi. Ang sarap sa pakiramdam. Bukas ay araw ng pahinga, dadalhin ako ni Guyu para piliin ang kaluluwa, gusto mo bang magkasama? Go! Mapait na ngumiti si Tang Wulan, hindi ako pupunta. Napakaraming bagay, kailangan kong magmadali. Ilang araw na akong lumiban sa klase. Pakiramdam niya ay nauubos na ang oras ngayon. Ang mga kaalamang natutunan sa klase ay kailangang tunawin, at ngayon ay lumagpas na ito sa ika-30 na antas, ngunit may 2 gurong nagpapanday na naghihintay na magturo sa kanilang sarili. Bawat minuto at bawat segundo ay dapat nagmamadali. Sige. Nakangiting sinabi ni Shu Xiaoyan, sabi mo, anong uri ng kaluluwa ang makukuha ko sa oras na ito? Nakahanda na ang lahat ng pera, sabi ni Guyu, maaari pa rin niya akong tulungan na may diskwento. Saglit na nag-isip si Tang Wulan, at sinabi, kailangan pa ring magkasya ang kaluluwa sa kanya hanggat maaari. Malaking salik ang swerte. Nais kong magtagumpay ka. Oo, klase. Sa sandaling ito, ang boses ni Shen Yi ay nagmula sa harapan. Nagmamadaling ibinaling ni Tang Wulan ang kanyang ulo at nakitang nakatingin sa kanya si Shen Yi, at agad na sumigaw, tumayo ka. Sabay-sabay na tumayo ang buong klase, hello teacher. Halos idiniin ni Shen Yi ang kanyang mga kamay, maupo ka. Inalis niya ang kanyang tingin kay Tang Wulan, tumingin sa mga estudyante sa klase, at sinabing, ngayon ay isang praktikal na aralin. Isasagawa ito sa mga grupo. Itatalaga ito ayon sa mga mecha team. Ang gawain mo ay hindi talunin ang isa't isa. Ang iyong mga kalaban ay. Pinangunahan namin ni Teacher Wu ang koponan at pumunta sa kompetisyon. Pagkatapos magsalita, nauna siyang lumabas ng pinto, at si Wu Changkong ay magkatabi sa kanya. Praktikal na klase. Nagulat ang puso ni Tang Wulan, at nakaramdam siya ng kaunting pananabik na subukan. Nakalusot lang siya sa ika-30 na antas, at nabasag ng selyo ng Golden Dragon King ang isa pang layer. Ang kabuuang lakas ay bumuti ng husto. Nais din niyang subukang tingnan kung kaya niya ang kanyang kasalukuyang lakas. Hanggang saan? Ngunit ano ang magiging hitsura ng aktwal na klase ng labanan ng Shrek Academy? Ang mga kalaban ay sina Mr. Shen at Mr. Wu. Sila ay nasa maliliit na grupo, at 4 lamang sila sa kanilang sariling grupo. Ngunit ang kabuuang lakas ay hindi nangangahulugang mas mahina kaysa sa ibang mga grupo. Pagkatapos ng lahat, mayroong Wuxi Duo, ang 4 na singsing, at silang 3 ay hindi mahina. Ang mga kasanayan sa martial arts fusion ng Wuxi Duo ay maaaring katumbas ng pagiging epektibo ng labanan ng isang buong koponan. Ang kompetisyon ay nasa katimugang dulo ng unang palapag ng pangunahing gusali ng pagtuturo, na dumadaan sa malawak na koridor, papasok sa isang pabilog na lugar, at papasok dito. Hindi ito ang virtual na larangan ng digmaan kung saan sila nakipagkumpetensya para sa pinuno ng squad noong araw na iyon, ngunit isang tunay na arena. Bagamat maiiwasan ng virtual na larangan ng digmaan ang mga tunay na pinsala at maaaring maging mas walang prinsipyo, pagkatapos ng lahat, walang tunay na pinsala o pagkamatay. Para sa Soul Master, mag-iiba ang mentality. Ngunit iba ang kompetisyon. Ang pinsala dito ay ang tunay na pinsala. Ang singsing ng kompetisyon ay 100 metro ang lapad, at mayroong isang malaking bilang ng mga instrumento na nakaharap sa singsing. Ang mga instrumentong ito ay responsable para sa pagsusuri at mga talaan, at ang ilan ay responsable para sa proteksyon. Hindi pareho. Nanguna sina Shen Yi at Wu Changkong sa arena, at pinalibutan ng grupo ng iba ang arena. Nang inutusan ni Tang Wulan ang lahat na panatilihin ang kaayusan, halatang nalaman niyang hindi masyadong naiintindihan ng kanyang mga kaklase ang kanyang utos, at ang ilan sa kanila ay hindi siya pinansin. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng palihim sa kanyang puso. Mukhang hindi siya pumasok sa klase nitong mga nakaraang araw, at talagang may impluwensya ito. Nang walang sinasabi, kung nais mong magtatag ng prestihiyo, kailangan mo munang gawin ito sa iyong sarili. Nakatayo sa gitna ng ring, sinabi ni Shen Yi, ang aktwal na klase ng labanan ay natural na nakabatay sa aktwal na labanan. Ang tema ngayon ay kooperasyon. Makikipaglaban kayo sa akin at ni Teacher Wu bilang isang koponan. Ang haharapin mo ay ang lahat. Score base sa performance, may karapatan kang pumili ng kalaban mo, piliin mo ako o Teacher Dance, ito ay bahagi din ng pagsusulit. Sina Guyu, Luo Guixing, at Wuxi Duo ay dumating sa panig ni Tang Wulan. Humingi muna ng paumanhin si Tang Wulan, nalampasan ko ang ika-30 na antas noon,
At pagkatapos ay nakatagpo ang aking katawan ng ilang mga kondisyon, kaya nag-aksaya ako ng oras, at ako ay nasa pagmumuni-muni ng walang katapusan. Paumanhin. Malamig na sinabi ni Wu Saidua, pag-usapan muna natin ang aktwal na labanan. Sino ang pipiliin mo? Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, pumili ng guro ng sayaw. Bakit? Bahagyang kumunat ang noo ni Wu Saidua, nararamdaman ko na si Teacher Wu ay napakalakas at dapat ay mas malakas kaysa kay Teacher Shen. Sinabi ni Tang Wulan, dinala kami ni Teacher Wu mula sa Donghai Academy patungo sa Shrek Academy. Siya ang naging guro namin noon pa man. Mas alam namin ang mga kakayahan ni Teacher Wu. Parehong malalakas ang dalawang guro, at ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng Soul Master ay nakasalalay ito sa hindi nila alam na kakayahan. Kaya't, kahit papaano kapag nakayanan na ng dance teacher, maaari tayong magplano ng maaga. Sumasang-ayon ako. Agad na sinabi ni Luo Guixing, walang gaanong oras. Ipakilala natin kung ano ang mga soul skills ni Teacher Wu at ano ang mga katangian nila. Ang kanyang tono ay natural na naglabas ng lakas, at agad na tila na master ang kontrol ng koponan. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya at sinabing, ang soul skills ni Teacher Wu, alam ko. Sa sandaling ito, ipinaliwanag niya saglit ang soul skills at martial spirit na katangian ni Wu Changkong sa kanyang memorya. Paano ipamahagi? Tanong ni Wu si Duo. Hindi siya magaling mag-command sa team, sanay siyang mag-isa. Sinabi ni Luo Guixing, Tang Wulan, bagamat mahusay kang mag-control, mas mahusay kang umatake. Pagkatapos ay nasa harap ka, si Wu Saidua ay sumilip mula sa gilid. Ako ang nasa gitnang kontrol, at si Guyu ay naglulunsad ng isang pangmatagalang pag-atake sa likuran. Nandito tayo. Ito ang unang pagkakataon na makipagtulungan. Hindi dapat masyadong komplikado, mas mabuting maging simple. Nang may sasabihin pa sana si Guyu, marahan siyang hinawakan ni Tang Wulan, okay, gaya ng sinabi mo. Ngumiti si Luo Guixing, at 5 minuto na ang narito, at ang 4 na lalaki ay umakyat sa entablado. Pipili natin ang dance teacher. Sabi ni Luo Guixing. Si Tang Wulan ay nakatayo sa unahan, si Luo Guixing sa likod niya, si Guyu sa likod ni Luo Guixing, at si Wu Saidua ay nakatayo sa tabi ni Tang Wulan. Medyo kakaiba ang porma sayo ng 4. Sumulyap si Wu Saidua kay Tang Wulan, pwede mo bang pigilan? Umiling si Tang Wulan, tiyak na hindi ko ito mapipigilan. Si Teacher Wu na ngayon ang ika-7 ring cultivation base. Ngunit maaari akong bumili ng ilang oras para sa lahat. Well, gawin mo ang iyong makakaya. Mahinang sabi ni Wu Saidua. Sinabi ni Luo Guixing, Tang Wulan, bilhan mo kami ng 3 segundo, at tutulungan kita sa pagkontrol nito. Huwag mong itago ito, gamitin mo ang anumang kakayahan na mayroon ka. Okay. Tumango si Tang Wulan. Ang liwanag ay tumaas at naging isang malaking puting transparent na maskara na sumasakop sa buong kompetisyon. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, at huminga siya ng malalim. Si Wu Changkong ay 50 metro ang layo sa kanilang harapan, kumikislap sa puti, mukhang kalmado at kalmado pa rin. Simulan. Sa anunsyo ni Shen Yi, nagsimula ang aktwal na combat class. Gumalaw si Tang Wulan, tumapak sa lupa gamit ang kanyang kaliwang paa, at nagpakawalan ng dagandong. Ang buong tao ay tumalon na sa direksyon ni Wu Changkong na parang palaso. Ang isang bilog ng mga singsing ng espiritu ay tumaas, lahat ay kulay ube. 3 singsing. Purple Millennium 3 rings. Ang paglampas sa pinakamagandang spirit ring ratio ay simbolo din ng malakas. Ang mga kaklase na nanunood ng labanan ay nakita ang 3 singsing sa kanyang katawan at agad na naunawaan na ito ay isang simbolo ng nakaraang tagumpay. Bumulwak ang asul na pilak na damo mula sa Tang Wulan, ang kanyang asul na pilak na damo ay mukhang mas malinaw, ang volume ay nananatiling hindi nagbabago, ngunit ang panloob na texture ay naging mas komplikado kaysa dati. Kung dati ay ang mga ugat ay parang mga ugat ng dahon, ngayon ang mga ugat sa asul na pilak na damo ay nagsisimula ng maging katulad ng mga daluyan ng dugo ng katawan ng tao. Bagamat ito ay isang panimulang anyo lamang, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang blue-silver grass ay mas malakas kaysa dati. Ito ay hindi lamang dinala sa kanya ng 3 singsing, kundi pati na rin ang benepisyo ng pagsulong ng maliit na gininto ang liwanag ng kaluluwa at ang benepisyo ng pagsira sa 3 selyo ng Golden Dragon King. 1. Pangkalahatang pangangimbabaw. Ang asul na pilak na damo ay kumalat sa paligid ng katawan ni Tang Wulan, at pagkatapos ay dumagsa sa direksyon ni Wu Changkong, puno ng mga baging, kahanga-hanga. Ang unang kakayahan ng espiritu ay isinaaktibo sa pamamagitan ng paikot-ikot. Kasabay nito, nagpakawalan ng mahinang boses si Tang Wulan, kumikinang ang kanyang mga mata. Ang chi at dugo ay damaloy sa katawan, isang layer ng gininto ang kaliskis ang tumakip sa kanang braso, kanang balikat at buong dibdib, at ang itaas na likod ay sumasakop din ng higit sa kalahati. Litaw ang Golden Dragon Claw sa kanang kamay. Sa pagharap kay Wu Changkong, paano siya mangangahas na magkaroon ng anumang reserbasyon? Sinabi noon ni Shen Yi, ang kailangan nilang harapin ay ang mga gerong nasa perpektong kondisyon. Hindi kumikibo si Wu Changkong hanggang sa sandaling ito, at isang bilog ng spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, 2 dilaw, 3 lila, at 2 itim. Isang nakakatakot na soul ring match.
Sa sandaling kumislap ang Tianshuang sword mula sa kanyang palad, ang temperatura sa buong kompetisyon ay agad na bumaba. Hinawakan ni Wu Changkong ang dulo ng Skyfrost Sword gamit ang kanyang kaliwang kamay, at pinitik ang kanyang kanang kamay, lumabas ang Skyfrost Sword, at ang mga light silk ay namumulaklak na parang namumulaklak na mga bulaklak. Ang unang kakayahan ng espiritu, Frost Mark. Hindi lang siya umaasa sa swordsmanship, sa pag-akyat niya, gumamit siya ng spirit skills. Ang malakas na pamimilit ng Seven Ring Soul Sage ay nasa kanyang mukha, si Tang Wulan ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagtiis, na kinokontrol pa rin ang paikot-ikot na simula. Kasabay nito, ang asul na pilak na damo ay lumitaw sa kanyang harapan, umaaligid, at naging isang kalasag na pag-iral para sa panlabas na depensa. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.